Ayan, so ito na nga. Paano ko ba nahuli? Diba, ang pasok ko is 7:30 p.m. to 4:30 a.m. So, nandito na ako sa bahay niyan mga 5:45. Pinakamaaga na siguro mga 5:30. 5:30, 5:40, 45, 5:55, 6. Pinaka-late na 6:15. So, ayun na nga. Kasi diba si partner ay dito lang natutulog sa baba. Sa may sala. Ang cellphone niya is lagi niyang hawak yan. Lagi may ka-chat. Lagi may kausap sa phone. And, ayun yung babae yun is lagi niya yung kausap. Lagi niya yung ka-chat. Ay, na-champon ko yung cellphone is nasa higaan lang. Tulog na tulog siya. Kinuha ko. May notif yan, diba? Nalalabas dyan sa screen nyo kung may nag-send sa'yo na SMS or message sa messenger. So, mayroong message. Yung babae. Pagmukha ng babae. Notification sa messenger. Mahal. Umuwi na muna ako. Hindi ko kaya na makatulog dito. Kung anong message sa messenger, yun din ang message niya sa SMS. Mahal. So, ano pa nga ba ibig sabihin yan? Pinicturean ko. At that very moment, sabi ko sa sarili ko, okay, eto na talaga. Katapusan na to. Wala na talaga to. Hiwalayan na to. Nasikaso ko yung anak ko kasi papasok sa school eh. So, ginising ko siya na hatid mo sa school, ganyan. Hinatid niya naman sa school. Pero ugali kasi niyan pag aalis siya sa umaga. Halimbawa hatid siya sa school. Hindi yan uuwi agad. Uwi yan. Ang pasok sa school ng anak ko 7. Uwi yan siya mga abutin pa yan siya ng 1 hanggang 2 oras bago siya babalik dito sa bahay. Kasi diba dito siya naliligo. Alas 8 na pasado, hindi pa siya bumabalik. Sinendit ko sa kanya yung screenshot. Na para bang, so kayo pala talaga nito, may relasyon kayo. Sabi ko, hindi mo na ito maitatanggi. Ayan ang ebidensya. Nakita ko na scene niya. Hindi siya sumasagot. So, nung umagang yun, yung supervisor na is message ko, sumagot siya naman. Na wala daw siya napapansin. Wala silang alam na ganun. Mas ang alam lang daw nila is magkaibigan lang daw talaga, ganito, ganyan. And mabait nga daw itong si partner. At pinagtanggol niya pa si babae na si ganyan, mapagmahal na ina, walang ibang bukang bibig kundi mga anak niya, ganyan. Okay, sige. Message ko yung isa sa mga pinakamalapit niya. May isa pa siyang kaibigan, katrabaho dun eh. Hindi siya sumagot sa akin. Message ko rin yung babae. Ganito, ganyan. Hindi ko nakita na scene niya. Pero sigurado ako nabasa niya yung mga yun. Tamang-tama nung araw na yun, pinapakuha sa akin itong anak kong panganay yung result ng medical niya. Sabi ko, sige kahit mamaya ng tanghali para iikot ako. Pagkuha ko dun sa medical results niya is iikot ako. Sunduin ko naman yung anak ko sa school. So, anong oras? Mga past 12 noon. Alis ako. Tamang-tama, palabas ako ng bahay. Umuwi naman ito si kuya niyo. Ang
haba ng oras, di ba? Alis ka ng umaga, hinatid mo yung anak mo, uwi ka 12:00 pasado, tanghali. Kasi doon nga yan na siya, lagi sa bahay ng babae. Away kami ganyan. Sama-sama, usap muna tayo. Usap. Kaya ako ang isip ko, makaalis na dahil kukunin ko yung medical result. At susundin ko yung anak ko sa school. Pagbalik ko, andyan natutulog lang siya. Talagang walang hiya, walang konsensya. Hindi na niya ako hinantay na makabalik kung talagang gusto niyang makausap. Hanggang sa makaalis na ako ng bahay sa hapon para pumasok sa trabaho. Hindi na kami nag-usap ulit. Kinabukasan, ako pa rin ang nag-reach out. Sabi ko, samahan mo ko kasi yung anak mo may problema sa school. Pinapapunta ko sa school. Kapag ganyan na may kailangan sa school, siya ang pumupunta Kahit doon sa mga iba pa naming mga anak. Mula noon, siya talaga nag-aasikaso. Siya nakikipag-usap sa teacher kung may problema at kung ano man. Kumbaga, minsan lang yung mga pagkakataon yun na kasama ako. Sabi ko, samahan mo ko. Ganyan. Alis kami magkakasama. Yung dalawa, tsaka yung bunso naming anak. Pagdating sa school, trinay niya akong kausapin. Ganito, ganyan. Nag-sorry siya. Yun ang una niyang bungad sa akin. Sorry. Sabi ko, bakit mo ginawa sa akin yun? Sabi ko, mamili ka. Ako o siya. Yung ano ba naman yan? Ba't may kailangan pang piliin? Siyempre, ikaw. Sabi niya gano'n. Hanggang sa umuwi kami. Uwi ang bahay, usap kami. Nagtalo. Umamin na siya. Sabi niya na, wala naman talaga kami ng relasyon nun Parang ano lang yun na lagi kami nagkakausap, lagi kami magkasama. Kasi marami tayong problema dito. Ito ganyan. Doon ako gumagawa ng trabaho namin. Kasi nandun yung mga gamit. Nandun yung mga gamit niya. Doon na siya gumagawa. Kasi naputulan din kasi kami ng wifi. Pero meron naman dito na portable. Pero mas pinili niya pa rin nandun gumawa Pero sige, yan. Wala naman talaga kaming ganyan. Hindi mo kailangang mamili. Dahil ikaw lang, ako lang daw ang mahal, ganyan. Sabi ko, nagsinungaling ka pa rin sa akin. Ilang beses nang tinanong. Sabi mo wala pa nagtanggi mo. Ilang beses na kita binigyan ng pagkakataon na magsabi sa akin ng totoo pero hindi mo pa rin ginawa. Kung hindi ko pa kita mahuhuli, hindi mo yan titigilan. Dahil wala akong alam. Dahil wala kang pag-amin na ginawa sa akin. Diba? Ang sakit nun. Ano nyo ngayon, magkasama pa rin naman kami. Pero, hindi na ako, wala na, nakatatak na sa puso at isip ko yung ginawa niya. Kaya hindi na rin ako ngayon parang, nahayaan ko na lang. Hindi na sila nag-uusap ng babae. Kasi, January 14 nun Nailiban yung nanay ng January 16. Yun lang din yung huli nilang interaction. Pero hindi natin alam, di ba? Feeling ko naman, palagay ko, hindi na sila nagkakatagpo pa ng babae. Hindi na sila nagkakausap. At umalis na rin doon sa trabaho yung partner ko. Umalis na siya doon. So, abangan natin kung meron tayo madidiscover pang iba. Okay? So, maraming salamat, Madam and Sir, sa pakikinig. Bye! God bless po sa ating lahat.